Pinaplano ng Land Transportation Office na obligahin ang mga gumagamit ng e-bike at e-trike na magkaroon ng driver's license. May mga pabor dyan at meron ding kontra dahil dagdag gastos lang daw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kahit saan ka magpunta ngayon, makikita sa mga lansangan ng mga e-trike at e-bike. Sa ngayon, malayang nakakapagmaneho nito kahit walang lisensya. No registration, no insurance din sila. Kaya kapag nasangkot sa aksidente, wala raw silang makukuhang insurance benefit ayon sa Land Transportation Office. Kaya ang LTO, pinag-aaralan ngayon ang posibilidad na i-require sa mga e-bike at e-trike riders na magkaroon ng lisensya at registration. Bagay na tutol ng ilang driver. Ang senior citizen na si Mang Salvador, sinabing dagdag gastos lang ito. Sa edad na 60, malabo rin daw na makapasa pa siya sa requirement. Ito pang-malingki ko lang. Pabili ko ng gamot. Bihira naman siguro kami lumabas ng ganito pero hindi naman araw-araw kami nalabas. May mga e-bike rider namang lisensyado na at suportado na magkaroon din nito ang iba pa. Marami raw kasing pasingit-singit sa kalsada at hindi alam ang batas trapiko. Well, yes. Dapat naman talaga for safety. Saka ano na rin, yung sinasabi accountability. Kung sakali baka disgrasya ka, o paano ka, ano? Kasabay ng panukalang lisensya at registration, pinagpaplanuhan na rin ng LTO ang pagdadagdag ng mga kalsadang may e-bike at e-trike ban. Una na silang ipinagbawal sa EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at kahabaan ng Quirino Avenue mula Magallanes hanggang South Luzon Expressway. Sa ngayon po, nag-stick muna ako dun sa 4 na highway. Yung nabanggit ko sa ibang highway, which is yung Commonwealth and Marcos Highway, nasa process pa lang kami na pinag-aaralan namin. Ayon sa LTO, maglalabas ang Department of Transportation ng isang memorandum circular na tutukoy kung sino-sino ang kailangan magkaroon ng lisensya at kung alin sa mga e-bike at e-trike ang kailangan i-rehistro sa LTO. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang pinaplanong requirements para sa e-bikes at e-trikes kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ikaw ba, Ivan, may mga kilala ka na nagmamaneho ng mga e-bike at itong e-trike? Actually, Pops, may mga kilala tayo. Pero usually kasi yung ginagamit nila ito is for, yun nga, short distances lang. Kunyari, papunta lang ng palengke, mamamalengke lang sila. No? So usually, Pops, yun yung mga kadalasang reason ng ilan kung bakit ginagamit nila yung mga e-bike kaysa daw gumamit ng sasakyan o kaya naman gumamit ng public transportation na may mga bit-bit na marami, kunyari yung mga malingke, Pops. Oo. Ivan, bukod sa dagdag gastos, ano pa bang rason nung iba kung bakit nila tinututulan itong requirement na lisensya, no, driver's license para makapag-drive niyan? Actually, Pops, karamihan kasi nung nakausap natin dyan is yung medyo senior citizen na. No? So sila yung madalas talaga gumagamit nung mga e-bike na ito. No? And karamihan nga sa kanila, parang sabi nila, baka naman daw hindi na sila pumasa doon sa mga driving exams dahil nga unang-una medyo may edad na raw sila, mahihirapan na raw sila makapasok doon sa mga makakuha nga ng lisensya, Pops. Yun yung kanilang reasoning. Yung ilan naman, Pops, yung reasoning nila is yung budget talaga, no, yung gastos sa pagkuha nung driver's license. Dahil yun nga, kailangan nila kumuha ng mga theoretical ngayon kasi ngayon ay Pops, no? Kailangan na kumuha ng theoretical ng PDC, ng mga ganyang klaseng mga requirement bago ka makapag-exam talaga at makakuha nung driver's license. So medyo mahaba yung proseso, Pops J. Saka yun nga, magastos, Pops J. Okay, Ivan, ano bang hugot ng LTO? Bakit ba nila pinag-aaralan yan? Pops J, main reason pa rin talaga is yung safety. No? Dahil ever since naman yan yung talagang reasoning ng LTO pagdating dito sa mga e-bike and e-trike, no? Yung safety concerns nila. Dahil yun nga, hindi nila kaya makipagsabayan usually doon sa mga... Observation lang, Ivan, kasi humahalo sila sa mga main thoroughfares. Kinakailangan marunong ka mag-operate nung minamaneho mo. At kung wala kang idea, baka maging cause ka pa ng aksidente. Ito ba, tinitingnan ng LTO? Ito ba yung rason nila? Isa yun, Pops. Saka ngayon din, Pops, tinitignan yung pagkakaroon ng insurance. No? Dahil yun nga, pag wala yung itong mga e-bike na to not registered naman talaga, hindi required. So wala silang insurance to cover any damages or anything na mangyari doon sa kanila or sa mga kasabay nila sa kalsada, Pops. Ivan, kailan kaya magdedesisyon ang LTO kung talagang ire-require na mag-apply ka muna o kumuha ka muna ng lisensya para
sa e-trike mo, halimbawa, e-bike. Oh. Alam mo, Pops Jim, matagal na yung usapan na yan no? Pero so far ngayon, last na nakuha natin is parang inaayos na, binabalangkas na raw yung policy na ito, no? So far. Pero ngayon, wala pang official timeline kung kailan magkakaroon. Ang meron lang na nabanggit na latest, yung pinag-aaralan ngayon, yung mga additional na mga main thoroughfares na magkakaroon or possible na magkaroon ng e-bike ban. No? Yung nga nabanggit kanina is At yung kung saan nila pwedeng gamitin yung e-bike at e-trike na yan, di ba? Tama ka dyan, Pops Jay, no? Sa ngayon kasi, chinecheck nila ngayon is yung sa Marcos Highway, saka yung sa may Commonwealth. Napakaraming gumagamit niyan, yung Marcos Highway, di ba? Tama ka dyan, Pops Kung Jay. hahalo pa sila, Mas narami pa, Pops Jay. Pero kasi ngayon, currently, Pops Jay, ngayon, no, minsan tumatambay rin tayo sa may bandang Marcos Highway, mga kalamitan ng mga dumadaan daw dyan is pumapasok din daw kagad doon sa mga secondary lanes. So basically, mabilis lang naman daw sila, pero ayun nga, kung in and out lang. in and out lang, pero kung tatanggalin talaga or pagbabawalan, hindi na talaga sila. Ganun din hahalo ka rin sa trapiko. Di pwede ka rin maging sanhi o maging cause ng aksidente, di ba? Tama ka dyan, Pops Jay. Okay, Ivan, ipinatupad na yung e-trike at e-bike ban sa ilang kalsada. Gaano na karami ang nahuli? Pops, O sinisermo na lang, warning pa rin? Pops Jay, nung Monday, no, marami na raw. Parang, Hinuli talaga? Hinuli talaga, Pops Jay. Pinagmulta? Pinagmulta sila, Pops Jay. No? Yung mga narinig ko, parang 200 plus nung Monday. Tapos nabawasan yan, around 70. I believe, no, yung mga... Pero pabawas naman daw yung mga nahuhuli, no? Dahil yun nga, pag nasampulan kasi, medyo... mape-penalty, medyo malaki rin yung kanilang babayaran. So far ngayon, Pops Jay, ang challenge ngayon is yung mga nag-e-bike na wala talagang lisensya. So ang nangyayari, Pops Jay, kinukunan yung kanilang mga valid ID. So yun yung kanilang i-check. So Dahil walang lisensya, Valid o walang ID. rehistro, valid, walang ORCR. Walang ORCR, valid ID muna, Pops Jay. Yung kanilang... Kung walang valid ID, paano gagawin nila? Ayun ang ibang usapan pa yun, Pops Jay. Pero so far ngayon, usually kasi, di ba, pag wala kang lisensya, kunyari, maneho ka ng sasakyan, wala kang lisensya or anything, nai-impound yung mga sasakyan or motorsiklo. Pero so far ngayon, Pops Jay, ang chinecheck ngayon is yung valid ID ng mga gumagamit ng e-bike at e-trike, Pops Jay. Ivan, anong hinihintay ng LTO kung bakit hindi pa maaipatupad ang ban ng e-trike dyan sa Commonwealth? Wala pang official na sinasabi, Pops Jay, pero so far ngayon, napakabibilis ng mga sasakyan dyan. tama ka dyan, Pops Jay, may mga bus pa na katabi ng mga sasakyan. No? Pero so far ngayon, Pops Jay, inaaral pa nila, kakausap muna daw sila ng LGU, may kipag-coordinate sila sa LGU kung paano gagana ito and kung paano nga yung magiging policy nung pag-ban nga ng mga e-bike na to kung sakali mang matuloy, Pops Jay. Pero so far, inaantay pa natin kung ano yung maging final decision, Pops Jay. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.